Isang mabiyayang umaga sa ating lahat, mga kasulidra. Nagpasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong umagang Kanyang ipinagkaloob sa atin. Isang biyaya ang muling magising, makahinga, at magkaroon ng pagkakataong makapagnilay upang purihin at sambahin ang Diyos na siyang ating matibay na sandigan at kanlungan sa lahat ng panahon. Sa gitna ng mga pagsubok, alalahanin natin na si Kristo ang ating the solid rock, ang matatag na pundasyon ng ating pananampalataya. Maaring magbago ang mga sitwasyon sa ating paligid, ngunit ang pag-ibig, katapatan, at mga pangako ng Diyos ay nanatiling hindi nagbabago. Sa umagang ito, ihanan natin ang ating mga puso at isipan. Iwan muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang ating pansin sa Panginoon. Naway ang ating mga gawain, mga panalangin at pagninilay sa Kanyang mga salita ay maging daan upang lalo tayong mapalapit sa Kanya at makatanggap ng bagong lakas, pag-asa at inspirasyon sa buong araw. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming mapagmahal na Diyos at Ama, lumalapit po kami sa iyo na may pusong nagpapasalamat sa mga biyaya at hanap buhay na iyong pinagkakaloob. Inilalapit namin sa iyo ang lahat ng pumapasok sa kanilang trabaho sa araw na ito. Samahan mo sila sa kanilang paglalakbay at ingatan mo ang bawat isa sa anumang kapamakan. Panginoong Hesus, pagkalooban mo sila ng kalakasan ng katawan, kaliwanagan ng pag-iisip at kapayapaan ng puso upang magampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Bigyan mo sila ng karunungan sa bawat pagpapasya, katapatan sa kanilang gawain at mabuting pakikitungo sa kanilang mga katrabaho at mga taong kanilang pinaglilingkuran. Sa gitna ng pagod, hamon at mga pagsubok sa kanilang trabaho, ipaalala mo sa kanila na ikaw ang kanilang lakas at sandigan. Naway maging daan sila ng iyong pag-ibig, kabutihan at katotohanan sa kanilang mga lugar ng paggawa. Pinagdarasal din namin ang kanilang mga pamilya na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Patuloy mo silang pagkalooban ng iyong pag-iingat, pagkakaisa, at sapat na biyaya sa araw-araw. Naway maging pagpapala ang kanilang hanap buhay, hindi lamang sa kanilang sarili, kundi maging sa iba. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang ating pong pagninilayan ngayong Huwebes ng umaga, mga kasolidra, ay matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 1, talatang 31. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki
ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng mga salita ng Diyos. Nahati ba si Kristo? Ipinangako ba o ipinako ba sa krus si Pablo para sa inyo? O kayo ba'y binabautismuhan sa pangalan ni Pablo? Ang sulat ni Apostol Pablo, mga kasolidra, sa mga taga-Korinto ay isang paalala laban sa pagkabahabahagi sa loob ng iglesia. Sa panahong iyon, may mga mananampalatayang nagsasabing sila ay kay Pablo. Ang iba naman ay kay Apollos, kay Cephas o kay Kristo. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakampi-kampi at pagkakahati-hati sa katawan ni Kristo. Kaya't mariing itinanong ni Pablo, nahati ba si Kristo? Ang sagot ay malinaw, hindi kailanman nahati si Kristo at ang kanyang katawan na siyang iglesia ay tinatawag upang mamuhay sa pagkakaisa. Ang talatang ito, mga kasolidra, ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo dapat maging tagasunod lamang ng tao, ng paboritong mga ngaral, no? Mga paboritong mga ngaral o ng isang particular na grupo. Ang sentro ng ating pananampalataya ay si Jesucristo lamang. Walang sinumang tao ang namatay para sa ating mga kasalanan maliban kay Jesus. Walang ibang pangalan na ibinigay upang tayo ay maligtas, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa ating panahon ngayon, mga kasolidra, maaari ring pumasok ang diwa ng pagkakahati-hati sa mga iglesia, sa mga ministeryo, at maging sa ating mga pamilya, sa ating bayan, sa ating bansa. Kapag ang ating pansin ay nakatuon sa tao, madaling magkaroon ng inggitan, pagmamataas at alitan. Ngunit kapag si Kristo ang ating sentro, natututo tayong magmahal, magpatawad, at maglingkod ng may kababaang loob. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pari-pariho tayo ng personalidad upang mamaraan, kundi iisa tayo sa pananampalataya at layunin ang luwalhatiin ang Diyos. Tinuturuan tayo ng talatang ito, mga kasolidra, na pahalagahan ang pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Bilang mga mananampalataya, tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Hindi tayo tinawag upang makipagpatigasan o paligsahan o magtayo ng ating sariling pangalan, kundi upang itaas, no? Upang itaas ang pangalang Hesus. Ang tunay na paglilingkod ay hindi naghahanap ng sariling karangalan, kundi ng kaluwalhatian ng Diyos. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, mga kasolidra, samaan ng loob o pagkakahati-hati sa ating relasyon
Naway alalahanin natin na iisa ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang krus ni Kristo, ang ating pagkakakilanlan at ang ating pag-ibig ang siyang dapat magbuklod sa atin. Huwag natin hayaang manaig ang pagkakampi-kampi. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay isang iglesyang nagkakaisa, nagmamahalan, at sama-samang nagpapatotoo sa kanyang kabutihan. Naway ang bawat isa sa atin ay manatiling nakatuon kay Hesukristo, sapagkat siya lamang ang ating tagapagligtas, Panginoon at sentro ng ating buhay. Sa Kanya tayo nagkakaisa, sa Kanya tayo umaasa, at sa Kanya natin natatagpuan ang tunay na kapayapaan at layunin ng ating pananampalataya. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kasulidran. Ang hamon sa 1 Korinto 1:31 ay malinaw na paalala na ang lahat ng ating tagumpay, karunungan, kakayahan at pagpapala ay hindi dapat maging dahilan ng pagmamataas sa sarili, kundi dahilan upang luwalhatiin ang Diyos. Kaya nga, ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay sa Panginoon magmapuri. Iwasan ang pagmamataas sa sarili. Madalas nating iniisip na ang ating mga tagumpay ay bunga lamang ng ating sariling pagsisikap. Ngunit ang katotohanan, mga kasolidra, ang bawat kakayahan at oportunidad ay kaloob ng Diyos. Hinahamon tayo ng talatang ito na maging mapagpakumbaba at kilalanan na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Ibigay ang kaluwalhatian sa Panginoon. Sa halip na hanapin ang papuri ng tao, dapat nating ituon ang ating puso sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagkilala ng mundo, kundi sa katapatan sa Panginoon. Mamuhay ng nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos. Ang ating mga salita, mga kasolidra, ang ating gawain at ang ating pakikitungo sa kapwa ay dapat magpapatuo na ang Diyos ang siyang kumikilos sa ating mga buhay. Sa ganitong paraan, ang ating buhay ay nagiging kasangkapan upang makilala siya ng iba. Magtiwala sa Diyos at hindi sa sariling lakas. Ang karunungan at kapangyarihan ng tao ay may hangganan. Di ba, mga kasolidra? May hangganan ang karunungan at kapangyarihan ng tao. Ngayon, senador ka, presidente ka. Pero yan, may hangganan yan, mga kasolidra. Pero ngunit, ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan. Hinahamon tayong umasa sa Kanya sa bawat desisyon at pagsubok na ating kinakaharap. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na kung kami man ay magmamalaki, sa iyo lamang kami dapat magmalaki. Ikaw lamang ang pinagmumulan ng aming lakas, ng aming karunungan,
at ang ng aming tagumpay. Panginoong Hesus, ituro mo po sa amin na huwag umasa sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong biyaya at kapangyarihan. Alisin mo po ang anumang kayabangan sa aming puso at palitan ito ng kababaang loob at tunay na nagpapapasalamat. Tulungan mo po kaming ang bawat tagumpay namin ay maibigay sa iyong pangalan at ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong kabutihan at katapatan. Patnubayan po kami sa aming pagpasok at pag-uwi sa lahat ng aming mga gagawin. Ingatan mo po kami at pagpalain ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.